Balik tayo dito kay sa peking mayor na si Mayor Alice Guo. Balik tayo diyan. Alam niyo ba na yung kapatid niya na Pilipino daw, peke din palang Pinoy, isa din po palang Chinese. Ayun, ka-coffee. Actually, malaking bagay ito ka-coffee dahil bawal ka magmay-ari ng mga negosyo kung ikaw Chinese, no? Limitado lang yung pwede mong pag-arian at marami ang bawal, di ba? Sa total, dito na, ginawa na nilang negosyo, pagpunta nila dito sa Pilipinas, inabuso itong pagkuha ng late registration na birth certificate po sa PSA. Naabuso po yan. And may mga corrupt officials din kasi dyan, o corrupt employee ng ahensya ng gobyerno, kaya nakakuha sila dito ng kanilang birth certificate. So ngayon, lumabas na naman. Nagkaroon na naman po ng matching-matching ng kanilang fingerprints. At lumalabas na ito kapatid ni Alice Guo, isa din palang Chinese national na nagpapanggap na Pilipino para makapagmay-ari sila ng mga negosyo dito sa Pilipinas. Ang masaklap okay sana kung maganda yung negosyo Ang problema, sugalan. 'Di ba kung saan nabubuo ang ilang mga krimen. Naku po, nasa balita ng Politico.com, Peking Pinoy din, Alice Guo's brother, confirmed to be a Chinese national. Ayan, nakikita niyo yung larawan niya ka-coffee. Ayan po ang kanyang pasaporte. Naku, may passport ng Pilipinas. So, yung nasa left side na yan, ay Philippine passport niya. And meron din po siyang Chinese passport. Ang problema, ang kanyang fingerprints ay iisa. Naku po. The brother of Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, Wesley Lial Guo, was confirmed to be a Chinese national with the name Guo Shangjian. Yan yung tunay na pangalan na Guo Shangjian. Yan po yung tunay na pangalan ni Wesley Lial Guo. Naku, nagkakalabasan na talaga. Wesley's real identity was revealed by Senator Sherwin Gatchalian ngayong araw lang po, Miyerkules, July 13, citing results of a fingerprint matching by the National Bureau of Investigation o NBI. Nagsagawa po sila ng matching-matching dyan. Nakumpirma nila na isa nga pong Chinese itong kapatid ni Alice Guo. Ito pong si Guo Shangjian is Wesley Lial Guo. This is according to the fingerprints matching of the NBI using BOI records and the NBI biometric records, sabi po ng senador. Gatchalian said Guo Shangjian arrived in the Philippines in 1999. Medyo matagal na rin sila ka-coffee dito sa Pilipinas. So, 20 plus years na rin ka-coffee. 25 years na dito sa Pilipinas yung tao na yan. No? He was listed as the son and dependent of Lin Wenyi, whom the senator previously identified as Mayor Guo's mother. The Office of the Solicitor General is set to file a co-warrant case against Mayor Guo to remove her from office. The Commission on Elections also said Guo might face election-related charges for misrepresentation. Biruin mo ha. In fairness dahil sa pagtutok ng Senado yan may nagawa. Yan magandang accomplishment ng Senado yan. In fairness, we have to give credits kay Rizal Tiberos na tumutok din dito sa kaso na yan. Itong kaso na to ni Mayor Alice Guo, hindi lang yan siya. Meron pa yan ka-coffee. Marami pa yan na ganyan ang sitwasyon. Yun na lang. Yung kalakaran kasi dito tungkol sa Pogo ito tungkol sa sugalan At meron pa nga hindi pinapangalanan Di ba? Yung dati daw pong opisyal, miyembro po ng gabinete ni Digong, ni Tatay Rodrigo Roa Duterte, the best president ever. Ang dati niyang opisyal, protector daw at nag-facilitate para mapabilis yung pag-aproba ito mga permit ng Pogo na yan. Yan, hindi pa rin pinapangalanan niya yan. Pero tingnan natin, in the coming days, lalabas na yan ka-coffee yung pangalan na yan. Sino kaya yan? Naku po, maglalabasan na ang pangalan. Pero protektahan pa. Sige. At least, mabilis ang kilos ngayon. In fairness sa NBI, mabilis kumilos. Ang mga senador, mabilis kumilos. Ang BOI, mabilis kumilos at na-identify na agad ito. Biruin mo, nabudol ang buong Bamban. Nakapanalo pa. Nakapanalo pa sa pagkasenador. Actually, sinamantala yung mga kababayan natin diyan sa Bamban sinamantala nila para mapanalo ito bilang mayor. At kasi kapag mayor siya, mabilis siya makakapag-issue ng mga permit o kung ano man pong mga kinakailangan dokumento para sa operasyon nila. Grabe, hindi nga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kumikita sila dyan sa mga illegal na mga sugalan. Yun lang. O siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? Lagay dyan sa ating comment section para babasa ng ka-coffee natin. Sabi ni Patrick Lopez, si Harry Roque,
siguro yon, may mga lumulutang-lutang na pangalan, posible siya, posible hindi rin. Ka-Coffee, no? Pero dati daw pong miyembro ng gabinete ni Digong ang nag-facilitate para mapabilis ang pag-approve ng pirma. Ako, naniniwala ko, personal opinion ko ito, mukhang si Harry Roque. Kasi nagli-link-link dyan eh. Marina Pablo, good evening ka-Coffee, watching from Hong Kong. Hello po sa inyo kay Mami Nerva Stork. Ano pong hinahanap nila sa kaso kay Alice Guo? Eh, wala na raw yata siya sa Pilipinas. Andito dito pa raw sa Pilipinas ka-Coffee unless lumipad siya backdoor, no? O gamit ang chopper niya, kung saan man siya dumaan, gamit ang jet ski papunta sa kung saan-saan mang lugar na yan. Pero based on records, nasa Pilipinas pa siya. Si Digong may pakana ng lahat, sabi ni Patrick Lopez. Ano panahon ni Digong? Yan, namayagpag yung mga ano na yan, yung mga sugalan na yan, mga pogo, di ba? Gambling site ng Pilipinas. Yan ang naging bansag sa atin. Dahil inano eh. Kaya siya may nakukuha tayong tax eh, pero yung social impact niya, di ba? Hindi nyo tinak yan. Yung social damage na ginawa niyan sa Pilipinas. Bro Abby, hello, new subscriber from Pangasinan. Oy, happy viewing po sa inyo. Bro Abby, yan, welcome po kayo dito sa ating channel. Bakit tahimik yata ngayon si Harry Bao? Eh, baka kasi siya yan. Baka kasi lumabas ang pangalan niya. Kasi di ba yung isa yung boss niya, yung nag-hire sa kanya bilang legal representative, eh naka-watchlist na rin. Anong pangalan niyan? Si Cassandra, yung Cassandra, yun ang nag-hire kay Harry Roque. Inamin niya mismo yan, si Cassandra ang nag-hire sa kanya. Ngayon naka-watchlist na rin daw. Oy, anyari? All criminal Chinese ang exit, appoint Aisa Davao. Oh, dyan nga nahuhuli. Argo, nagsalita na si Martin, pabor sa Pogo. Sinong Martin yan? Minerva Stork, baka magkasama na sila ni Kibuloy sa isang lungga. Saan yan? Sa Davao ba yan? Bastos si Kawatano, respeto naman sa babae, guardos up. Yun din naman ang sinasabi ng mga netizens dyan. Parang nasobrahan din si Cayetano dyan sa pagtawag ng buwang kay Nancy Binay. Virginia Fernandez, morning ka-coffee. Si Roque ang guest ko. Yan. Pwede, no? Pwede. Roy Goyon, propaganda ni Duterte at ng China ang pinagsasasabi ni Amy Marcos. May nagkukumpas dyan ka-coffee. May nagdidikta yan. O, ganito yung narrative natin ha. O ganito yung style ninyo. Ganito yung papakalat nyo, etc. etc. Ka-coffee, ano masasabi mo pabor si Martin Romualdez sa Pogo? Kasi by definition, maraming iba't ibang uri kasi ng Pogo, ka-coffee, no? Pero kailangan ma-specify yan eh. Hindi ko pa napakinggan yung kanyang statement yun, no? Para makita natin yung konteksto. Hindi ko pa napakinggan. So I cannot give my opinion pa. Pero after this, babalikan ko yan, ka-coffee. Nasugatan ng dalawang corrupt sa Senado. Ayun, nagsagutan daw po ang dalawang corrupt sa Senado. Si Nancy Binay at si Cayetano. Kay Peter Lou Montero, good evening ka-coffee. Kay Entrepman, ha. Huwag nyo ipa-deport yung si Guo Ping. Yan, delikado, sabi ni Entrepman. O siya, kung nasa Facebook po kayo, pasuyin na lang, please like and follow sa Facebook. Nasa YouTube, please click yung subscribe. Nandiyan po sa baba, at like lang din po yung video na to para updated kayo sa ating mga bagong uploads. So let's move on sa ating next topic. Kuha na po kayo ng inyong mga kape.